para doon sa mga APS aspirant. Isishare ko lang sa inyo yung aking naging preparation nung ako'y sasabak na sa APS topic exam sa Manila. Chinggudol, annyeonghaseyo. So kaka-out lang natin. Ang video na ito ay ginawa ko para doon sa mga APS aspirant. Isishare ko lang sa inyo yung aking naging preparation nung ako'y sasabak na sa APS topic exam sa Manila. Unang-una na preparation ko, Chinggudol, nung palapit na yung aking exam ay syempre wala akong pinalagpas na oras talaga. Alam niyo yung kahit nasa trabaho ako, kapag may vacant talaga na oras, ginagamit ko talaga yon sa pagre-review, pagbubukabs. Ganun yung ginagawa ko, Chinggudol. Kasi alam nyo ba, nasa isip ko talaga dati, hindi pwede na hindi ako papasa sa exam. Kasi alam nyo bakit? Unang-una, malayo. Kasi nasa Mindanao pa ako, tapos Manila pa yung exam. Pangalawa naman dyan, yung gagastusin. Kasi mahal ng ticket, di ba? Aside dyan, yung accommodation mo, pagkain, ang ilang araw ka sa Manila. Tapos, siyempre, absent ka sa trabaho. So, ibig sabihin nun, wala ka ring sahod, di ba? So, yun, tumatak talaga sa utak ko na kailangan ko ipasa yung exam. Kasi di pwede na hindi ako papasa. Ginawa kong motivation yun. Yung gastusin talaga. Kaya, pag gising ko sa umaga, nagbumong test ako. Tapos, nagbubukabs. Then, pasok sa trabaho. Then, technique ko rin dati kasi hindi naman gaano kalayo yung trabaho ko. Naglalakad lang ako, Chinggudol. Tapos, habang ako yung naglalakad naman, ako yung nagbubukabs. Di ba? Nagsasalita ako mag-isa. Wala akong pakialam dun sa mga tao na nadaraanan ko na kung anong sabihin na sa akin, ba't ako nagsasalita mag-isa. Walang problema sa akin yun. Hindi ko sila problema. Ayun. Tapos pagdating ko naman sa trabaho, kapag break time, minsan nanonood ako ng K-drama. Minsan naman nakikinig ako ng Korean song. Pero kadalasan ginagawa ko, nanonood ako ng mga nagtutudlo ng libre sa YouTube. Tapos, kapag tinamad naman ako, hindi lang naman ako yung naka-feel ng mga ganyan. Siyempre, lahat tayo makaka-feel ng ganun. Yung tinatamad ka, tatamarin ka, mga ganun. So, kapag nakaramdam ako ng tamad sa pag-aaral, Chinggudol, yung ginagawa ko, nanonood ako ng mga motivational vlog na mga vlogger dito sa South Korea. Habang nakikita ko yung kanilang mga achievement, yung mga sahod nila, yung mga naipundar nila sa Pilipinas, mas lalo akong naganahan talaga na magprosige, na mag-aral. At saka sabi ko sa sarili ko, balang araw, ako naman yung isa na maging ganito. Katulad nila, nasa Korea. Hindi ko rin nakalain, Chinggudol, na magbablog ako. Siyempre, ginawa ko lang din tong pagbablog kasi sobrang bored talaga dito. Isa pa, wala akong kasamang Pilipino dito sa company. Tapos nasa bundok pa kami. Siyempre, wala akong magawa kundi para malibang man yung sarili ko, kailangan ko na humanap ng paraan. Kaya itong ginawa kong pagbablog. So yun yung ginawa kong preparation, Chinggudol. Sana may natutunan kayo sa video na to. At hoping doon sa mga EPS aspirant natin na dyan sa Pilipinas, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy nyo lang yung pag-aaral nyo. Tuloy nyo lang yung mga pagsisikap nyo. At saka huwag kayong makinig sa mga sabi-sabi dyan sa mga kapitbahay nyo, kapamilya nyo, na ganun-ganun, matagal yung proseso, mga ganun. At saka bihira lang makalipad, mahal yung gastos. Huwag kayong makinig dun. Tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Kasi lahat ng bagay may paraan. So yun, shoutout sa inyong lahat, Chinggudol. At saka subscribe naman ng YouTube natin. At saka may Facebook page tayo, Chinggudol. So yun lang. At saka kita-kits dito sa South Korea soon. Annyeong!